Nagsimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Akira na tahimik na nagbabasa mag-isa. Lumapit sa kanya ang kaklase niyang si Nanis at tinanong kung mahilig ba siya sa mga isekai na kwento. Sumagot si Akira na nagbabasa lang siya ng kahit anong libreng makita niya. Habang nangyayari yon, narinig niya ang ilang babae na nag-uusap at nagsasabing hindi nila napansin na kaklase pala nila si Akira. Bigla na lamang may lumitaw na portal sa itaas nila. Sa isang iglap, silang lahat ay na-teleport papunta sa isang misteryosong lugar. Doon ay sinalubong sila ng isang lalaking nagngangalang Chamberlain na nagsabing may mahalagang sasabihin ng hari sa kanila. Ngunit nang magsimulang magtanong ang mga estudyante, pinatahimik sila ng Chamberlain. Inihayag ng hari na sila ngayon ay nasa kaharian ng Rarities, ang pinakamalaking bansa sa kontinente ng mga tao. Ngunit kasalukuyan itong inaatake ng mga demonyo. Ipinaliwanag ng hari na tanging isang bayani na pipiliin mula sa kanilang grupo ang may kakayahang talunin ang Demon Lord. Natuwa si Akira nang marinig iyon dahil para itong eksaktong eksena mula sa mga paborito niyang isekai stories. Pagkatapos, sinabi ng Chamberlain sa kanila na ilagay ang kanilang mga kamay sa isang crystal ball at banggitin sa isip ang salitang status para lumabas ang kanilang mga stats. Isa sa mga estudyante ang nadismaya nang malaman niyang hindi siya ang napiling bayani. Ngunit sinabi ng Chamberlain na mas mataas pa rin sa karaniwan ang kanyang starting stats, kaya maaari pa rin siyang maging bahagi ng kasaysayan sa pagtulong sa bayani. Isa-isang tiningnan ng lahat ang kanilang stats. Napansin ni Akira na ang kanyang class ay assassin. Sinabi ni Nanis na bagay yun sa kanya dahil ni hindi nga napapansin ng mga kaklase nila na kasama siya sa klase. Sa huli, isang lalaking nagngangalang Shinichi ang napili bilang bayani. Ayon kay Chamberlain, napakataas ng attack power nito. Ngunit naguluhan si Akira dahil siya ang may pinakamataas na stats sa kanilang lahat. Sinabihan siya ni Nanis na pumunta rin sa Crystal para ipakita ang kanyang status, ngunit nag-alinlangan si Akira. Iniisip niyang maaaring magdulot ng problema kung malalaman ng lahat ang abnormal niyang stats. Hindi rin siya sigurado kung totoo ba ang sinasabi ng hari tungkol sa Demon Lord. Kaya nagpasya siyang gamitin ng skill na Conceal Presence upang mawala sa paningin ng lahat. Sa tulong nito, nagawa niyang magtago ng hindi napapansin. Pagkatapos nito, sinabi ng Chamberlain na magpahinga muna silang lahat para sa gabing iyon. Ngunit napansin ni Akira na may nakatagong kamera sa silid. Doon niya napagtanto na binabantayan sila, kaya lalo siyang naghinala na may kakaibang nangyayari. Kinagabihan, lihim na lumabas si Akira upang mag-imbestiga. Habang naglilibot siya, napagtanto niyang tunay nga na nasa ibang mundo na sila. Tumalon siya papunta sa bubong ng kastilyo at nagulat siya sa sarili niyang liksi at lakas. Ngunit bigla niyang narinig ang pag-uusap ng hari at ng prinsesa. Agad niyang itinago ang kanyang presensya at nakinig. Tinanong ng hari ang prinsesa kung maayos bang nasusunod ang kanilang plano. Sinagot naman nito na galing sa mundong walang magic ang mga estudyante, kaya hindi sila magiging problema. Idinagdag pa ng hari na siguraduhin hindi sila makakapasok sa archives ng kastilyo dahil ayaw nilang masyadong marami ang malaman ng mga ito. Dahil dito, lalo pang nagduda si Akira na may masamang balak ang hari. Habang nakatayo siya sa likod ng hari, sandali niyang naisip na kaya niya itong patayin agad, ngunit pinili niyang huwag gawin iyon at tahimik na umalis. Kinabukasan, iniisip ni Akira kung dapat ba niyang sabihin sa lahat ang kanyang nalaman, ngunit hindi niya alam kung paano niya sila mapapaniwala. Samantala, sinabi ni Shinichi na pakiramdam niya ay mas lumakas sila mula nang dumating sa mundong ito. Ipinahayag niya na nais niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para tulungan ng hari at karamihan sa kanilang mga kaklase ay sumang-ayon sa kanya. Pagkatapos nito, nakilala nila ang Knight Commander na si Seran na siyang magsasanay sa kanila. Ayon kay Seran, pagkatapos ng isang buwan ng training ay dadalhin sila sa isang dungeon upang subukan ang kanilang lakas. Alam din niyang wala pang alam ang mga estudyante tungkol sa kung paano gumagana ang mundong ito. Samantala, patuloy ang lihim na pag-iimbestiga ni Akira. Ngunit bigla siyang napansin ni Seran na labis niyang ikinagulat. Sigurado si Akira na hindi niya pinatay ang kanyang Conceal Presence skill, kaya naisip niyang baka natapos na ang bisa nito dahil sa maximum duration. Ngunit ipinaliwanag ni Seran na aktibo pa rin ang skill niya. Mayroon lamang siyang espesyal na mata na kayang makakita ng pagbabago sa temperatura ng paligid. Agad naghanda si Akira na lumaban, ngunit pinakalma siya ni Seran at sinabing huwag siyang mag-alala dahil hindi niya ito isusumbong sa hari. Nagulat si Akira rito at tinanong kung hindi ba siya kakampi ng hari. Sumagot si Seran na komplikado ang sitwasyon. Ipinahayag naman ni Akira na gusto niyang makabasa sa archives dahil wala siyang alam tungkol sa mundong ito. Tinanong siya ni Seran kung anong level na ang kanyang Conceal Presence. Sinabi ni Akira na nakamax na ito, ngunit ang iba niyang skills ay nasa level 1 pa lamang at wala siyang ideya kung paano pa ito mapapataas.
Nag-alok si Siran na siya na ang magturo sa kanya. Idinagdag pa niya na hindi rin naman makikita ni Akira ang hinahanap niya sa archives ng kastilyo. Dito napaisip si Akira kung gaano siya kasabik mula nang makarating siya sa bagong mundong ito. Ngunit kailangan pa ring makahanap ni Akira ng paraan para makabalik sa kanyang pamilya. Wala ring ideya si Siran kung paano siya makakabalik sa kanyang mundo. Gayunpaman, naniniwala si Siran na kailangan pang lumakas ni Akira upang mabuhay sa mundong ito. Ayaw ni Akira na tumanggap ng tulong ng libre. Kaya sinabi ni Siran na maaari siyang magbayad sa pamamagitan ng pagkukwento tungkol sa kanyang mundo dahil nais niyang matuto tungkol dito. Pagkatapos noon, nagsimula ang kanilang pagsasanay. Iniisip ni Akira kung makakatulong ba talaga ito upang mapataas ang level ng kanyang mga skill. Ipinaliwanag ni Siran na ang isang tao ay maaari lamang mag-level up ng kanyang class sa pamamagitan ng pagpatay ng mga halimaw, ngunit ang mga skill ay maaaring mapataas sa pamamagitan ng patuloy na training. Samantala, sinabi ng isang knight na nagngangalang Giles kay Siran na maayos ang progreso ng ibang mga estudyante. Ngunit nagreklamo siya tungkol sa sobrang dami ng kanyang trabaho dahil halos si Akira lamang ang tinututukan ni Siran. Sinabi rin ni Siran na napaka-interesante ng mga kwento ni Akira tungkol sa kanyang mundo. Idinagdag pa niya na nakamax na ang skill ni Akira na Conceal Presence. Nagulat si Giles dito dahil ang unang bayani lamang ang nakagawa ng ganoong bagay noon. Dumating si Akira at ipinakita kay Siran ang isang librong nakita niya sa archives. Inamin ni Siran na siya mismo ang nagsulat ng librong iyon at itinago ito bilang isang recipe book. Sigurado raw siyang mahahanap iyon ni Akira. Ipinaliwanag ni Siran na tila nawalan na ng katinoan ang kanilang hari, kaya hindi na nila maaaring hayaan itong gawin ang anumang gusto nito. Ngunit malaki ang utang na loob ng mga knight sa royal family, kaya hindi nila basta-basta maaaring kalabanin ng hari. Sinabi ni Akira na matapos niyang basahin ang libro, napagtanto niyang nais ni Siran na wakasan ang pamumuno ng hari sa mapayapang paraan. Ngunit para kay Akira, mas madali sana kung papatayin na lamang ang hari dahil wala naman siyang koneksyon sa mundong ito. Ikinwento niya na noong gabi ng kanilang pagdating sa mundong ito, palihim siyang pumasok sa study ng hari at nagkaroon siya ng pagkakataong tapusin ang buhay nito. Ngunit hindi niya nagawang gawin yon. Naniniwala si Siran na tama ang naging desisyon ni Akira dahil ang pagpatay sa isang tao ay isang napakabigat na pasanin. Sinabi rin niya na kahit binigyan si Akira ng assassin class, hindi naman ibig sabihin na kailangan niyang pumatay ng sinuman. Sumang-ayon si Akira dahil alam niyang kung papatay siya ng tao, hindi siya mapapatawad ng kanyang ina at kapatid. Tinanong niya si Siran kung bakit siya nito tinutulungan. Ipinaliwanag ni Siran na malaki ang kanyang inaasahan kay Akira dahil imbes na sumunod lamang sa ginagawa ng iba. Ginagamit nito ang kanyang isip upang pumili ng ibang landas. Para kay Siran, tanging ang mga taong dumaan sa maraming pagsubok sa buhay ang kayang gumawa ng ganoon. Sinabi ni Akira na si Siran ang unang taong pumuri sa kanya. Ngunit kapalit nito, hiniling ni Siran na tulungan siya ni Akira sa kanyang planong kudeta. Pagkalipas ng isang buwan, pinangunahan ni Siran ang mga estudyante patungo sa dungeon. Nagulat si Akira nang makita ang dami ng mga taong dumating upang ihatid sila. Napansin niya ang isang babaeng nakatitig sa kanila kaya tinanong niya kung may problema ba. Naiinis ang babae sa paraan ng pagtrato ng mga tao sa kanila bilang mga bayani. Ibinunyag nito na napakaraming isinakripisyo upang matawag sila sa mundong ito. Ngunit wala pang ideya si Akira kung ano ang tinutukoy niya. Sinabi ng babae na muli silang mag-uusap kapag natuklasan na niya ang sagot sa kanyang sarili. Pagdating nila sa dungeon, nagsimula silang labanan ng mga halimaw. Ngunit kalaunan ay napapaligiran na sila ng napakaraming kalaban. Iminungkahi ni Akira na umatras muna sila at sumang-ayon si Siran. Ginamit ni Siran ang kanyang banal na espada upang magbukas ng daan palabas habang mabilis silang tumatakbo patungo sa exit. Ngunit sa daan ay nakasalubong pa nila ang isa pang grupo ng mga halimaw. Naalala ni Shinichi ang smoke bomb na ibinigay sa kanya upang itaboy ang mga halimaw kaya agad niya itong ginamit. Ngunit laking gulat niya nang makita na sa halip na umatras ang mga halimaw ay lalo pa silang lumakas. Dumating sina Giles at Akira at nagulat si Giles nang makita ang isang minotaur na umaatake sa kanila. Samantala, agad namang sumugod si Akira. Iniwasan niya ang pag-atake nito at sinubukang saksakin ang leeg ng halimaw, ngunit nabasag ang kanyang espada dahil napakatigas ng balat ng minotaur. Sinubukan siyang tulungan ni Shinichi, ngunit pinigilan siya ni Akira dahil bali ang mga braso nito. Sinabi ni Shinichi na bilang bayani ay tungkulin niyang protektahan silang lahat. Ngunit sinabi ni Akira na kaya nilang alagaan ang kanilang sarili. Unti-unting nawawalan ng kontrol si Shinichi sa sarili dahil pakiramdam niya ay nabigo siya bilang bayani. Pagkatapos nito, sinabi ni Akira sa isang babae na gamitin ang kanyang spell kay Shinichi habang siya naman ang haharap sa Minotaur.
Napagpasyahan niyang gamitin ang kanyang lihim na skill dahil kailangan niyang lumaban ng buong lakas. Ngunit sinabi ni Siran na hintayin muna niya ang kanyang senyales. Nagsimulang magliwanag ang katawan ni Siran at tinamaan niya ng kidlat ang Minotaur gamit ang kanyang kapangyarihan. Kasabay nito, ginamit naman ni Akira ang kanyang shadow magic. Sinubukan ng Minotaur na tamaan si Siran gamit ang kanyang palakol, ngunit tinusok ito ni Akira gamit ang mga shadow spike at hinayla ito papunta sa kadiliman. Sa huli, nagawa niyang putulin ang ulo ng halimaw. Ngunit nagsimulang mawala ng kontrol si Akira sa kanyang magic kaya agad siyang pinakalma ni Siran. Pagbalik nila sa kastilyo, nagpasalamat si Siran kay Akira dahil nakaligtas silang lahat dahil sa kanya. Ngunit sinabi ni Akira na si Siran ang pumihil sa kanyang magic na tuluyang mawala ng kontrol. Ipinaliwanag ni Siran na mabigat ang epekto ng spell na iyon sa katawan ni Akira. Pagkatapos nito, ibinigay ni Siran kay Akira ang isang katana na ginawa ng unang bayani. Nagulat si Akira at nagtanong kung bakit sa kanya ito ibinibigay ni Siran sa halip na kay Shinichi. Ipinaliwanag ni Siran na ayaw niyang mapansin ng hari ang katana dahil ninakaw niya lamang ito mula sa Royal Armory. Sinabi rin niya na nakasulat ang pangalan ng katana sa hawakan nito. Hindi niya ito mabasa, ngunit naintindihan ni Akira ang nakaukit dahil nakasulat ito sa wikang Hapon. Binasa ni Akira ang mensahe mula sa unang bayani. Nakasulat doon na umaasa itong mapupunta ang katana sa tamang tagapagmana nito. Napaisip si Akira at naisip niyang sana ay nakilala niya ang unang bayani. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Akira kay Shinichi dahil napakalakas ng sumpang inilagay sa kanya. Sinabi ni Siran na may hinala siya kung sino ang may kagagawan nito. Kinagabihan, nakita ang prinsesa na gumagamit ng isang kristal upang sampain si Shinichi. Ngunit biglang lumitaw si Akira sa likod niya at hinati ang kristal sa dalawa. Tinanong niya ang prinsesa kung bakit niya isinumpa si Shinichi, ngunit tumanggi itong magsabi ng kahit ano. Pagkaalis ni Akira, binuksan ng prinsesa ang isang cabinet na puno ng napakaraming kristal. Plano niyang gamitin ang mga iyon laban sa mga estudyante. Pagkatapos nito, sinabi ni Akira kay Siran na tama ang kanyang hinala. Tinanong naman ni Siran kung nagpakita ba siya sa prinsesa. Sinabi ni Akira na sinubukan niyang kumuha ng impormasyon mula rito ngunit hindi ito nagbigay ng malinaw na sagot. Ipinaliwanag ni Siran na isa lamang papel ng hari ang prinsesa. Sinabi rin niya kay Akira na hindi siya dapat manatili sa kastilyo ngayong gabi dahil balak ng prinsesa na sampain ang lahat ng estudyante maliban sa bayani. Ngunit hindi niya magagawa iyon kay Akira dahil wala siyang alam tungkol sa kanya. Kaya sa halip, susubukan niyang ipapatay si Akira. Nagtanong si Akira kung bakit hindi siya pinagalitan ni Siran dahil sa pagpapakita niya sa prinsesa. Sumagot si Siran na natural lamang na magkamali ang mga bata at tungkulin ng mga nakatatanda na gabayan at alagaan sila. Napaisip si Akira at sinabi niyang sana ay may mga taong katulad ni Siran sa kanyang mundo. Sinabi naman ni Siran na kung sakaling makabalik si Akira sa kanyang mundo, sana ay isama siya nito upang makita rin niya kung ano ang itsura ng mundong iyon. Kinabukasan, pagmulat ni Akira, napansin niyang nagtipon ng lahat ng estudyante sa labas. Lumabas siya upang tingnan kung ano ang nangyayari at laking gulat niya nang makita na patay na si Siran. Sinisi ng lahat si Akira dahil ang ginamit na sandata sa pagpatay ay kaparehong dagger na ginagamit niya. Inutusan ng hari ang mga knight na hulihin siya, ngunit ginamit ni Akira ang kanyang conceal presence skill upang maging hindi nakikita. Lumapit siya kay Giles na nagsabi sa kanya na pinatay si Siran ng mga personal na assassin ng hari na tinatawag na Night Ravens. Ngunit bago mamatay si Siran, nag-iwan siya ng mga tagubilin para kay Akira sa kanyang silid. Kaya sinabi ni Giles na kunin niya ang lahat ng iyon at tumakas agad. Samantala, kinagabihan, sinabi ng prinsesa sa hari na nilagyan na niya ng mga sumpa ang lahat ng estudyante maliban sa bayani. Kailangan na lamang nila ng dahilan upang magdeklara ng digmaan laban sa silangan. Alam ng hari na mahalagang bahagi ng kanyang plano ang mga estudyante. Samantala, nagtungo si Akira sa isang dungeon dahil sinabi ni Siran na iyon ang pinakamagandang lugar upang magtago. Ito rin ang pinakamabilis na paraan upang mapataas niya ang level ng kanyang class. Ngunit binalaan siya ni Siran na hindi siya kayang itago ng kanyang skill laban sa mga high-level na halimaw dahil mas matalas ang kanilang pang-amoy at pandinig. Sinabi rin ni Siran na kung mapapataas ni Akira ang kanyang assassination skill, magagawa niyang itago ang kanyang amoy, ang tunog ng kanyang mga hakbang, at maging ang presensya ng kanyang katawan. Sa ganoong paraan, hindi siya matutunto ng mga halimaw. Pagpasok ni Akira sa unang boss room, nakita niya ang isang chimera na agad siyang inatake. Naiwasan niya ang mga kuko nito, ngunit biglang naglabas ang buntot nito ng lasong atake na tumama sa kanya. Bumagsak siya sa lupa. Sinaksak siya ng halimaw gamit ang mga kuko nito at itinapon palayo.
Ngunit alam ni Akira na kung mamamatay siya roon, hindi niya may paghihiganti si Seran. Kaya ginamit niya ang kanyang shadow magic na agad na nagpira-piraso sa halimaw. Gayunpaman, malubha ang kanyang kalagayan. Dahil dito, otomatikong lumipat sa recovery mode ang kanyang shadow magic at nagsimulang pagalingin ang kanyang katawan. Samantala, iniisip ni Shinichi na dapat na silang pumunta upang labanan ng Demon Lord. Ngunit tumutol ang iba, sinasabing nasa matinding pagkabigla pa sila dahil pinatay ni Akira si Seran. Doon napagtanto ni Shinichi na nasa ilalim sila ng sumpa ng prinsesa na sinabi sa kanya ni Giles. Dahil dito, nagpasya siyang umalis at magtungo mag-isa. Ngunit may ilang estudyante na nagdesisyong sumama sa kanya. Pagkalabas nila ng lungsod, nagtanong si Shinichi kung bakit sila sumama. Ipinaliwanag ng isang babae na nagngangalang Yuki na wala ni isa sa kanila ang nasa ilalim ng sumpa ng prinsesa. Isang estudyante na nagngangalang Asashi ang nagsabi na maaaring may kinalaman siya roon. Inamin niyang may malabo siyang alaala na winawasak niya ang mga kristal sa isang misteryosong silid. Kalaunan ay nalaman na ginamit ni Giles ang kanyang manipulation skill upang kontrolin si Asashi bilang pagsunod sa huling utos ni Seran. At sa isip ni Asashi, kailangan niyang hanapin si Akira. Samantala, nanaginip si Akira tungkol sa panahong nakilala niya si Asashi habang nasa isang trabaho siya. Nakiusap si Akira na huwag niyang ipagsasabi sa sinuman sa paaralan ang tungkol doon. Ipinaliwanag niyang ayaw niyang malaman ng kanyang kapatid na babae na nagtatrabaho siya. Habang nag-uusap sila, nakita nila ang larawan ng kani-kanilang kapatid at napagtanto nilang magkaibigan pala ang kanilang mga kapatid. Pagkagising ni Akira, nagulat siya nang mapansin na gumaling na ang kanyang mga sugat. Binuksan niya ang kanyang status at napansin niyang tumaas ang kanyang mga stats. Lalo pa siyang namangha nang makita niyang tumaas din ng 2 level ang kanyang shadow magic kahit isang beses lamang niya itong ginamit. Inisip niyang iyon ang dahilan kung bakit mas madali niya itong nakontrol. Habang nagpapatuloy siya sa paglalakad, nakasalubong niya ang isang slime. Agad niya itong hiniwa, ngunit nagulat siya nang makita ang isang elf na nagngangalang Amelia sa loob nito. Sinubukan niyang gamitin ang skill na World Eyes upang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanya, ngunit napuno siya ng napakaraming bagay na biglang lumitaw sa kanyang paningin. Dahil dito, agad niyang kinansela ang skill at naisip na hindi niya dapat basta gamitin ang ganoong mapanganib na kakayahan. Nagising si Amelia at sinabing ayos lang siya. Ngunit nahirapan siyang paniwalaan iyon ni Akira dahil nakita niyang nasa 2% na lamang ang kanyang HP. Napansin din niyang mayroon ding World Eye si Amelia. Nang tawagin siya nito sa kanyang pangalan, sinabi ni Akira na mas magalang sana kung nagtanong muna siya ng kanyang pangalan kahit alam niyang nakikita nito ang kanyang status. Bigla namang nawala ng malay si Amelia at napagtanto ni Akira na may lagnat ito. Kaya inalagaan niya ito. Nagising si Amelia nang marinig ang pag-ungol ng kanyang tiyan. Sinabi ni Akira na dapat siyang magpahinga, ngunit hindi siya makatulog dahil sa sobrang gutom. Inalok siya ni Akira ng pagkain at tinanong ni Amelia kung saan niya natutunang alagaan ang may sakit. Ipinaliwanag ni Akira na sanay na siya rito dahil siya ang nag-aalaga sa kanyang ina na madalas magkasakit. Napansin ni Amelia na may isinulat si Akira sa isang bato. Nang tanungin niya ito, sinabi ni Akira na iyon ang palapag kung nasaan sila. Naalala ni Amelia na sinabi ni Akira na nasa ika-75 palapag sila kanina. Kaya nagtanong siya kung bakit bumalik sila sa ika-69 na palapag. Ipinaliwanag ni Akira na iyon ang pinakamalapit na lugar na may mapagkukunan ng tubig. Sandaling nag-alinlangan si Amelia at tinanong kung may ginawa ba siyang hindi angkop habang wala siyang malay. Tiniyak ni Akira na wala siyang ginawang masama at pinatulog siya muli. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila hanggang sa ika-80 palapag kung saan tumulong si Amelia kay Akira sa pagpatay ng mga halimaw. Hindi maintindihan ni Akira kung bakit patuloy siyang sinusundan ni Amelia kahit gumaling na ito. Sinabi ni Amelia na nagkataon lamang na pareho ang direksyon na tinatahak nila. Sinabi ni Akira na hindi niya siya poprotektahan kung may mangyaring masama. Ngunit tiniyak ni Amelia na kaya niyang alagaan ang sarili niya. Pumasok sila sa isang boss room kung saan agad silang inatake ng isang dragon gamit ang fire breath nito. Nakaiwas sila sa atake. Itinago ni Akira ang kanyang presensya habang tinamaan naman ni Amelia ang dragon gamit ang kanyang gravity magic, ngunit nagawa pa rin itong tamaan si Akira. Sinabi ni Amelia na sinusundan ng dragon ang kanyang mana, kaya kailangan niyang ikalat ang kanyang magic sa paligid. Ngunit sinabi ni Akira na hindi niya yun kayang gawin. Kaya inatake niya ang dragon gamit ang kanyang dark magic at tinusok ang mata nito gamit ang kanyang espada, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Ipinaliwanag ni Akira na ginamit niya ang mana sa paligid upang talunin ang dragon. Namangha si Amelia sa kakayahan niyang iyon.
Ngunit biglang nagsimulang kumislap ang katawan ng dragon at nagbago ito ng anyo hanggang maging isang pusa na ikinagulat nilang dalawa. Sinabi ni Amelia na buhay pa rin ito at may kakayahan itong shapeshifter. Ipinaliwanag din niya na ang isang tunay na dragon ay hindi basta-basta matatalo. Dahil dito, napaisip si Akira kung ginagamit ba ni Amelia ang kanyang world eyes. Nagtaka naman si Amelia kung bakit hindi niya ginagamit ang kanya. Ipinaliwanag ni Akira na hindi pa niya ito kayang kontrolin. Nagulat si Akira nang magsalita ang pusa. Sinabi nito na huwag nila itong tratuhin na parang isang halimaw na puro instinct lamang ang sinusunod. Ibinunyag nito na nilikha ito ng Demon Lord upang maging isang nilalang na may mataas na katalinuhan. Sinabi rin nito na maaaring wala pang alam si Akira dahil bata pa siya. Ngunit pinaalala ni Akira ang kalagayan nito ngayon. Wala raw pakialam ang pusa kung ano ang gawin nila rito basta may hatid lamang nito ang mensahe ng Demon Lord. Tumayo ito at sinabi na naghihintay ang Demon Lord kay Akira sa kanyang kastilyo. Dahil dito, nagtaka si Akira kung paano siya kilala ng Demon Lord. Ngunit sinabi ng pusa na wala rin itong ideya. Humiga ito sa lupa at hiniling kay Akira na tapusin na ang buhay nito dahil natupad na nito ang kanyang tungkulin. Ngunit tumanggi si Akira dahil hindi siya naniniwalang likas na masama ang mga demonyo. Ipinaliwanag ni Amelia na kung hindi nila papatayin ang pusa, hindi magbubukas ang boss room. Ngunit tumanggi pa rin si Akira dahil mahilig siya sa mga pusa. Tinanong siya ng pusa kung handa ba siyang mamatay sa gutom doon. Ngunit iniisip ni Akira na may ibang paraan upang makalabas sila. Iminungkahi ni Amelia na maaari silang makaalis kung gagawin niya itong kanyang familiar. Ngunit sinabi ng pusa na nangangailangan ng ritual ng isang master na may napakahusay na kontrol sa mana at hindi ito naniniwalang kaya iyon ni Akira. Ipinaliwanag naman ni Amelia na ang ginawa niyang pag-atake kanina ay isang bagay na tanging ang unang bayani lamang ang nagawa noon. Kaya naniniwala siyang kaya niyang simulan ng ritual. Kahit hindi siya sigurado kung magtatagumpay ito. Nagtanong si Akira kung ano ang mangyayari kapag nabigo siya. Sinabi ng pusa na maaaring pareho silang mamatay, ngunit hindi iyon inintindi ni Akira at nagpasya siyang ituloy ang ritual. Hindi maintindihan ni Amelia kung bakit handa siyang gawin iyon sa halip na patayin na lamang ang pusa. Ngunit sinabi ni Akira na nakapagdesisyon na siya. Sinabi ng pusa na gawin niya ang gusto niya at nagalit si Akira dahil tila wala itong pakialam sa sarili nitong buhay. Ipinaliwanag ng pusa na wala ring magandang mangyayari kung patuloy itong mabubuhay. Tinanong ni Akira si Amelia kung paano sisimulan ang ritual. Sinabi ni Amelia na kailangan niyang pangalanan ng pusa. Kaya pinangalanan niya ito na Yoro. Inutusan siya ni Amelia na ibuhos ang kanyang mana dito at binalaan siyang kapag sinimulan na niya ang ritual, hindi na niya ito maaaring itigil. Ngunit tiniyak ni Akira na hindi siya mamamatay. Habang ibinubuhos niya ang kanyang mana, bigla niyang nakita ang sarili niya sa loob ng isipan ni Yoro. Doon nakita niyang winawasak nito ang isang bayan. Sinubukan niya itong pigilan ngunit tinamaan siya ng isang energy beam at sinabi ni Yoro na patayin niya ito kung hindi ay mawawala ang kanyang kaluluwa roon. Inatake siya ni Yoro gamit ang mga kuko nito at sa totoong mundo ay nagsimulang damyugo ang katawan ni Akira na ikinabahala ni Amelia. Naghagi si Akira ng mga kutsilyo kay Yoro at inisip nitong seryoso na siyang lumalaban. Nagsimula itong magbago ng anyo ngunit hinayaan ni Akira na tamaan siya ng mga kuko nito. Sinabi ni Akira kay Yoro na hindi niya ito papatayin at alam niyang ayaw din ito siyang patayin. Ipinaliwanag ni Yoro na likas sa mga halimaw na saktan ng ibang lahi. Ngunit sinabi ni Akira na alam niyang pagod na rin itong mamuhay ng ganoon. Ipinangako ni Akira na aalagaan niya ito at sisiguraduhing hindi na ito gagawa ng ganoong pagkawasak. Dahil dito, kumalma si Yoro at nagtagumpay si Akira na makabuo ng isang monster pack. Pagkagising ni Akira, inilagay niya ang kanyang kamay kay Yoro at nagbago ang simbolo sa katawan nito. Ipinaliwanag ni Amelia na nangangahulugan iyon na nagkabit na ang kanilang mga kaluluwa. Nagpahayag si Yoro ng katapatan kay Akira at biglang lumitaw sa harap nila ang isang teleportation circle. Nais sana ni Akira na magpatuloy na agad ngunit alam niyang sugatan pa si Yoro. Sinabi ni Yoro na hindi mawawala ang teleportation circle hanggat hindi nila ito dinadaanan, kaya maaari silang maghintay hanggang sa tuluyan itong gumaling. Iminungkahi ni Amelia na mag-usap muna sila upang lumipas ang oras at sumang-ayon si Yoro dahil magandang pagkakataon iyon para mas makilala nila ang isa't isa. Samantala, dumating si Sono at ang iba pa sa isang bayan. Ngunit nagulat sila nang makita na ang lugar na iyon ay kahawig ng Japan. Nagpalit sila ng bagong damit at nag-enjoy sa pagkain, ngunit sinabi ni Shinichi na kailangan muna nilang pag-usapan ang kanilang sitwasyon. Ayon sa kanya, ang unang hakbang na dapat nilang gawin ay maghanap ng trabaho.
Iminungkahi ni Nenis na magparehistro sila sa isang guild at maging mga adventurer. Sumang-ayon si Shinichi at sinabi na kailangan din nilang mang-alap ng impormasyon tungkol sa mundong ito. Isang estudyante na nagngangalang Deyes ang nagtanong kung may aklat kaya na nagsasabi kung paano sila makakabalik sa kanilang mundo. Sa isip ni Shinichi, ang tanging paraan para mangyari iyon ay ang talunin ng Demon Lord. Ipinaliwanag niya na siguradong alam ng hari at ng prinsesa kung paano sila pauwiin dahil sila ang nag-summon sa kanila. Kaya iniisip niyang maaari silang makipagkasundo sa dalawa kapag natalo na nila ang Demon Lord. Sinabi rin niya na dapat silang pumunta sa kontinente ng Demon Lord sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi sumang-ayon si Asashi sa plano niya. Para kay Asashi, mas mabuting manatili muna sila roon hanggang sa makasama nila si Akira. Naniniwala si Asashi na mas malakas si Akira kaysa sa kanilang lahat kaya magiging katangahan kung haharapin nila ang Demon Lord nang wala siya. Gayunpaman, iba-iba ang opinyon ng bawat isa tungkol kay Akira. Dahil dito, hiniling nilang si Shinichi na lamang ang gumawa ng pinal na desisyon. Napaisip si Shinichi at sinabi niyang malamang na hindi rin sasama si Akira sa kanila. Kahit na magkaklase na sila mula pa noong kindergarten, hindi pa rin siya kinikilala ni Akira. Alam din ni Shinichi na ang Holy Sword lamang ng bayani ang kayang pumatay sa Demon Lord. Ibig sabihin, kailangan nila ng mahusay na teamwork para magtagumpay. Ngunit naniniwala siyang hindi magiging interesado si Akira roon dahil mas malakas na ito kaysa sa kanila. Dahil dito, naisip niyang makipagtulungan lamang kay Akira kapag kasing lakas na nila ito. Sa huli, nagpasya si Shinichi na manatili muna sila roon at hintayin si Akira, ngunit kung sapat lamang ang lakas ng mga halimaw sa lugar para makatulong sa kanilang pagsasanay. Samantala, sa loob ng dungeon, ikinwento ni Amelia na napilitan siyang tumakas mula sa kanyang bayan. Nang maabyutan siya ng mga humahabol sa kanya, ginamit niya ang kanyang gravity magic upang sirain ang isang bangin at makatakas. Ngunit nahulog siya sa ilog at inanod hanggang sa makarating sa pampang kung saan siya nilamon ng isang dark slime. Nang magising siya, doon niya nakita si Akira. Sinabi ni Amelia na wala siyang pagsisisi sa nangyari dahil yon ang naging dahilan kung bakit niya nakilala si Akira. Ngunit sinabi ni Akira na kailangan niyang bumalik at ayusin ang problema sa kanyang bayan. Alam niyang may alitan si Amelia at ang kanyang nakababatang kapatid, kaya dapat niya itong kausapin. Ngunit sinabi ni Amelia na imposible na yon. Bilang tugon, ikinwento ni Akira ang isang karanasan niya sa kanyang kapatid. Bumili siya noon ng bagong telepono para rito, ngunit nagalit ang kanyang kapatid dahil ayaw nitong magtrabaho pa siya ng mas mahirap para lang mabili ang mga gusto nito. Ipinaliwanag ng kanilang ina na nagawa iyon ni Akira dahil mahal niya ang kanyang kapatid. Sinabi ni Akira kay Amelia na kahit mag-away ang magkakapamilya, pamilya pa rin sila sa huli. Inamin din niyang gusto niyang makita muli ang kanyang ina at kapatid, ngunit hindi siya babalik hanggat hindi niya naipaghihiganti si Seran. Biglang lumitaw ang isang madilim na enerhiya sa paligid ni Akira, ngunit nagawa niyang kontrolin ang sarili. Sinabihan siya ni Yoru na pigilan ang kanyang bloodlust. Sinabi rin nila na narinig na rin nila ang tungkol kay Seran. Upang gaman ang pakiramdam ng lahat, ginamit ni Akira ang kanyang guantes at nagsimulang makipaglaro kay Yoru. Hinaplos niya si Yoru, ngunit sinabihan siya nito na seryosohin ang sitwasyon dahil kung mamatay ang isa sa kanila, mamamatay rin ang isa pa. Gayunpaman, maaari silang makipag-usap sa isa't isa kahit gaano pa sila kalayo dahil konektado na ang kanilang mga kaluluwa. Naiinggit si Amelia nang marinig yon. Sinabi naman ni Akira na wala siyang magagawa dahil si Yoru ang kanyang familiar. Habang naghahanda silang dumaan sa teleportation circle, sinabi ni Amelia na may narinig siyang mga chismis na dadalhin sila nito sa lugar na nais puntahan ng isa sa kanila. Ngunit wala siyang pakialam kung saan sila mapunta basta kasama niya si Akira. Napaisip si Akira kung maaari ba siyang ibalik nito sa kanyang sariling mundo. Ngunit agad niyang isinantabi ang ideyang iyon dahil alam niyang hindi pa iyon ang tamang panahon para bumalik siya. Sa huli, na-teleport sila sa lupain ng mga elf na labis na ikinagulat ni Amelia. Ngunit agad silang inatake ng isang elf na nagpaputok ng palaso sa kanya. Agad siyang pinrotektahan ni Akira at mabilis na lumapit sa elf, binabantaan itong papatayin kung hindi ito titigil. Sinabi ng elf kay Amelia na wala na siyang lugar doon at dapat na lang siyang tumakas muli. Ngunit pinatumba siya ni Akira. Napansin ni Akira na napapalibutan na sila. Pagkatapos ay lumitaw ang kapatid ni Amelia na si Rose na nagdeklara na pagbabayaran niya si Amelia sa kasalanang nagawa nito. Sa isang flashback, makikitang naglalakad si Amelia nang makita niya si Rose na nagsasanay kasama ang mga knight. Humanga siya nang makita kung paano nitong nadisarmahan ang mga ito sa labanan. Ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang attendant na si Amelia ang susunod na magiging pinuno. Ngunit kalaunan ay nais ng fiancé ni Amelia na si Liam na kanselahin ang kanilang kasal.
Sinabi ni Rose kay Amelia na iyon ay dahil isa siyang child of blight. Dahil dito, inakusahan si Amelia ng isang kasalanang hindi mapapatawad. Sa kasalukuyan, nagtataka si Akira kung ano ba talaga ang nagawa ni Amelia. Ibinunyag ni Rose na nilason daw siya ni Amelia. Ngunit iginiit ni Amelia na akala niya ay isang potion lamang ang ibinigay niya rito. Inutusan ni Rose si Akira na ibigay sa kanya si Amelia at ginamit niya ang kanyang mesmerize skill upang kontrolin si Akira. Nagalit si Amelia at sinabi sa kanyang kapatid na alisin ang spell upang si Akira mismo ang makapagdesisyon kung ano ang gusto niyang gawin. Nagulat si Rose dahil iyon ang unang pagkakataon na nakita niyang nagalit sa kanya si Amelia. Ngunit ibinunyag ni Akira na hindi siya naapektuhan ng skill. Ipinaliwanag ni Yoro na hindi gumagana ang kakayahang iyon sa mga taong mas mataas ang level kaysa sa gumagamit nito. Hindi makapaniwala si Rose na mas malakas si Akira kaysa sa kanya. Ngunit sinabi ni Akira na dapat niyang bawiin ang maling paratang laban kay Amelia dahil alam niyang hindi ito ang tipo ng taong nagsisinungaling o nanlilinlang. Dahil dito, inutusan ni Rose ang ibang elf na patayin si Akira. Naghanda si Akira na lumaban. Ngunit biglang dumating ang hari at pinahinto ang lahat. Nagulat si Rose nang makita ang hari dahil dapat ay wala ito roon. Tinanong ng hari kung ano ang nangyayari. Ang ibang elf ang sumagot para kay Rose at sinabi ang tungkol sa krimen ni Amelia. Ngunit napansin ng hari na kinokontrol sila ni Rose gamit ang kanyang mesmerize skill. Inutusan niya si Rose na alisin ang kontrol sa kanila. Nangako ang hari na aayusin niya ang lahat para kay Amelia, ngunit sinabi niyang kailangan ng umalis ni Akira. Ipinaliwanag din niya na bawal sa ibang lahi na pumasok sa lupain ng mga elf. Sinabi ni Amelia na si Akira ang nagligtas sa kanya, ngunit sinabi ng hari na hindi iyon mahalaga. Dahil dito, nagpasya si Amelia na sumama na lamang kay Akira at umalis. Ngunit hindi siya pinayagan ng hari dahil siya ang inaasahang hahalili sa trono balang araw. Sinabi ni Akira na si Amelia ang dapat magpasya para sa sarili niya at binyantaan pa niya ang hari. Napansin ng hari na may kakayahan si Akira na talunin si Liam noon, kaya hinamon niya si Akira sa isang duelo. Ang mananalo ang magpapasya kung ano ang mangyayari. Si Rose ang pinili ng hari na lumaban kapalit niya. Napagdesisyonan nilang gawin ang laban sa harap ng Holy Tree. Habang papunta sila roon, humingi ng paumanhin si Amelia kay Akira dahil nadamay siya sa problema nito. Ngunit sinabi ni Akira na sarili niyang desisyon ang tumulong. Nagtaka si Akira kung bakit tinatawag si Amelia na Child of Blight. Ipinaliwanag ni Amelia ang isang alamat kapag may ipinanganak na kambal at ang isa ay naiiba sa kanilang mga magulang, sinasabing magdadala ito ng kapahamakan sa lupain sa hinaharap. Sinabi ni Yoru na matagal nang itinuturing na pamahiin lamang ang alamat na iyon. Kaya sa tingin niya, ginagamit lamang iyon ni Rose dahil sa selos. Sinabi naman ni Akira na maganda ang buhok ni Amelia. Pagdating nila sa Holy Tree, nagpasya si Akira na huwag gamitin ang kanyang concealed presence upang makita ng lahat kapag nanalo siya. Ngunit binalaan siya ni Amelia na si Rose ang pinakamagaling na swordsman sa mga elf. Nagulat si Akira dahil pinupuri pa rin niya ang kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Amelia na dati silang malapit sa isa't isa at hanggang ngayon ay itinuturing pa rin niyang mahalagang kapatid si Rose. Nang magsimula ang laban, nagulat si Rose nang makita na hindi pa rin hinuhugot ni Akira ang kanyang espada. Sinabi ni Akira na ayaw niyang mapatay siya nang hindi sinasadya. Ipinahayag ng hari ang pagsisimula ng laban at agad na umatake si Rose. Ngunit nagawa ni Akira na iwasan ang kanyang espada at itinulak siya palayo. Akala ni Rose ay pinaglalaroan lamang siya ni Akira, kaya pinahusay niya ang kanyang espada gamit ang wind magic at pinakawalan ng isang malakas na atake. Gayunpaman, muli itong naiwasan ni Akira. Mabilis na lumapit si Akira at sinipa ang kanyang paa, dahilan upang matamba siya. Tinanong niya kung sapat na ba yon. Binanggit din niya kung paano siya pinuri ni Amelia at umaasang maayos pa nila ang kanilang alitan. Ngunit sinabi ni Rose na inagaw ni Amelia ang lahat mula sa kanya. Nagpatuloy siya sa pag-atake at napaatras si Akira, ngunit nagsimulang mawalan ng kontrol ang kanyang magic. Dahil dito, inutusan ni Akira si Yoru na protektahan si Amelia. Sa isang flashback, makikitang hinahangaan ni Rose ang buhok ni Amelia. Ngunit nang matuklasan na ang class ni Amelia ay isang legendary spirit medium, napunta sa kanya ang lahat ng atensyon. Ngayon, iginiit ni Rose na babawiin niya ang lahat ng sa tingin niya ay nawala sa kanya. Sinabi naman ni Amelia na kailangan na niyang tumigil. Ibinigay ni Liam kay Amelia ang isang item upang makatulong. Ginamit ni Amelia ang isang sanga mula sa Holy Tree upang linisin ang buong lugar. Dahil dito, napalaya ang lahat ng sundalo mula sa mesmerize ni Rose. Naisip ni Rose na tapos na ang lahat para sa kanya, kaya naghanda siya para sa kanyang huling pag-atake. Napagtanto ni Akira na kung iiwas siya, maaaring mamatay ang mga taong nasa likod niya.
Kaya ginamit niya ang kanyang shadow magic at nilamon nito ang hangin na atake ni Rose. Ngunit habang halos malamo na rin si Rose ng madilim na kapangyarihan, agad itong pinigilan ni Akira at binawi ang magic na kalaunan ay bomb alot sa kanyang katawan. Tumanggi si Rose na matalo, ngunit hinarang ni Akira ang kanyang atake at itinapon siya palayo. Akala ni Rose ay naroon sina Amelia at Liam upang pagtawanan siya dahil napakadali nilang nasira ang kanyang mesmerize. Ngunit sinabi ni Amelia na si Liam ay hindi kailanman nakontrol ng kanyang skill. Hindi ito pinaniwalaan ni Rose at sinabi niyang maaari na siyang parusahan ni Amelia sa kahit anong paraan. Ngunit biglang inamin ng hari na siya ang nagkamali. Ibinunyag niyang hindi kailanman inagaw ni Amelia ang anumang bagay mula kay Rose. Sa katunayan, siya mismo ang gumamit ng kanyang skill upang burahin ang mga alaala ni Rose. Ibinalik niya ngayon ang mga alaala nito at makikita sa mga iyon kung paano nais ni Rose na maging mas malakas. Pumunta si Rose sa dungeon kung saan may nakatagpo siyang isang misteryosong tao. Binigyan siya nito ng isang orb na kayang makaakit ng mga halimaw at sinabi na kung matatalo niya ang mga ito, mas mabilis siyang magle-level up. Ginamit niya ang orb sa dungeon, ngunit napakaraming halimaw ang biglang lumitaw at agad siyang na-overwhelm. Napilitan siyang tumakas palabas, ngunit nagulat siya nang makita na sinusundan pa rin siya ng mga halimaw kahit nasa labas na siya. Napagtanto niyang kailangan niyang lumaban upang walang ibang masaktan. Dumating si Liam kasama ang ibang mga knight upang tumulong, ngunit nasaksak siya ng isang goblin. Ipinaliwanag ng hari na nalugmok si Rose sa matinding guilt matapos mamatay si Liam. Kaya napilitan siyang burahin ang mga alaala nito. Sa kabutihang palad, nagawa ni Amelia na lumikha ng resurrection magic, kaya naisalba si Liam. Gayunpaman, pagkatapos noon ay naramdaman ni Rose na parang lumalayo sa kanya ang lahat dahil siya lamang ang hindi nakakaalam ng katotohanan. Napagtanto ng hari na ang pagtatago ng lihim ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng pader sa pagitan nila. Kaya pinayagan niya ang duel upang tumaas ang kumpiyansa ni Rose at hindi na siya umasa sa mesmerize skill. Balak din niyang ibunyag ang katotohanan kapag naging mas matatag na ang kanyang kalooban. Hindi makapaniwala si Rose na napagkamalan niyang awa lamang ang malasakit ng lahat sa kanya at ginawa pa niyang kaaway ang sarili niyang kapatid na palaging nag-aalala para sa kanya. Ngunit sinabi ni Amelia na mabait pa rin siyang tao at sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataong magkaayos. Pagkatapos nito ay nagkaroon ng isang malaking handaan. Ipinaalala ni Akira sa hari na siya ang nanalo sa duelo, kaya malaya si Amelia na gawin ang anumang nais niya. Nagtanong ang hari kung saan sila pupunta pagkatapos nito. Sinabi ni Akira na may nabanggit si Yoru tungkol sa Beastman Continent na isang magandang lugar para makakuha at magpanatili ng mga sandata. Nagpasya si Amelia na sumunod kay Akira saan man siya magpunta. Samantala, makikita si Shinichi at ang iba pa na nasa isang barko. Humingi siya ng paumanhin kay Asashi dahil hindi nila nahintay si Akira. Ngunit nalaman na papunta rin sila sa Beastman Continent upang pagandahin ang kanilang mga sandata. Sinabi ni Rose kay Amelia na maaari siyang bumalik anumang oras. Samantala, hiniling naman ni Liam kay Akira na alagaan si Amelia. Idinagdag pa ng hari na ihahatid sila ng mga sundalo hanggang sa daungan. Binanggit din ng hari na may mga naiulat na kidnapang sa baybayin kamakailan. Ngunit sinabi ni Amelia na huwag siyang mag-alala dahil poprotektahan siya ni Akira. Habang nasa karwahe sila, tinanong ni Akira si Yoru kung bakit tahimik ito habang kausap nila ang hari. Ipinaliwanag ni Yoru na ayaw niyang magdulot ng problema. Ibinunyag din niya na ang kanyang mga pandama ay konektado pa rin sa Demon Lord, ngunit wala na itong kontrol sa kanya. Dagdag pa niya, nais makipagkita ng Demon Lord kay Akira. Iniisip ni Amelia na baka gusto lamang nitong maging kaibigan si Akira. Ayon naman kay Yoru, interesado ang Demon Lord kay Akira dahil nagawa nitong palibutan ang sarili ng shadow magic sa kanilang huling labanan. Ipinaliwanag ni Akira na nagawa niya lamang iyon dahil desperado siyang iligtas si Rose. Bigla niyang naramdaman na may presensya sa paligid kaya ipinahinto niya ang karwahe. Nakita nila ang mga bandido na sumusunod sa kanila. Inutusan ng mga bandido ang lahat na magtali ng sarili nilang mga kamay at nagbanta silang papatayin ng isang batang babae kung hindi sila susunod. Napagtanto ng mga elf na sila ang mga kidnappers na pinag-uusapan ng lahat. Nang makilala nila si Amelia bilang isang elven princess, naisip nilang napakalaking pagkakataon yon. Agad na ginamit ni Akira ang kanyang skill at pinabagsak ang mga bandido sa isang iglap. Inutusan niya ang mga elf na atali ang mga ito habang pinalaya naman ni Amelia ang bihag. May isang elf na nagsabi na narinig niya na ang pinuno ng mga bandido na si Graham ay isang royal mula sa Beastman Continent. Inutusan ni Akira ang mga elf na dalhin pabalik sa palasyo ang mga kidnappers. Sa huli ay nakarating ang grupo ni Akira sa daungan.
Sinabi ni Akira na gusto niyang maging mas malakas upang maipaghiganti si Seran. Sinabi ni Yoru na may isang labyrinth sa Port City kung saan maaari siyang mag-level up sa pamamagitan ng pangangaso ng mga halimaw. Ngunit aabuti ng ilang araw bago nila ito marating, kaya mas mabuti raw na magpahinga muna sila. Masayang-masaya si Amelia dahil iyon ang unang beses niyang makasakay sa barko. Ngunit napansin niyang abala si Akira sa pagbabasa ng mga libro. Sinabi ni Akira na ibinigay iyon ng kanyang ama bilang pamamaalam na regalo. Ngunit nalungkot si Amelia dahil hindi niya nararamdaman na ini-enjoy ni Akira ang kanilang biyahe. Pagkaraan ng ilang araw, nakarating din sila sa Port City. Napansin ni Akira na ang mga tao roon ay nagtatrabaho para sa mga beast folk. Habang naglalakad siya sa lungsod, may grupo ng mga beastmen na nag-utos sa kanya na ibigay sa kanila si Amelia. Tumanggi si Akira, kaya pinagbantaan siyang bubugbugin nila dahil isa lamang siyang tao. Napagtanto ni Akira na minamaliit na mga beast folk ang mga tao. Nang subukan siyang atakihin ng mga ito, ginamit niya ang kanyang shadow magic upang bulagin sila. Tahimik lamang siyang naglakad palayo. Hindi niya sila pinatay dahil ayaw niyang gumawa ng gulo sa lungsod. Napansin naman ni Amelia na tila natatakot ang mga beast folk kay Yoru. Nagtaka siya kung bakit. Ipinaliwanag ni Yoru na may dahilan kung bakit tinatanggap ang mga itim na pusa sa kontinente na iyon. Habang naglalakad sila, may isang lalaki na lihim na nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Nagpunta sila sa isang hotel upang kumain at magpahinga. Nang oras na para matulog, sinabi ni Amelia na gusto niyang matulog katabi si Akira. Sinabi ni Akira na dapat silang matulog sa magkahiwalay na kama. Ngunit napansin ni Yoru ang plano ni Amelia, kaya lumabas ito ng silid at sinabi sa kanila na mag-enjoy na lamang sila sa kanilang oras. Nag-shower si Amelia, ngunit pagbalik niya ay nakita niyang natutulog na si Akira. Hinalikan niya ito at sinabing matulog ito ng mahimbing. Ngunit ang totoo ay nagpapanggap lamang si Akira na tulog dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Kinabukasan, bumalik si Yoru at inasar si Akira, iniisip na nag-enjoy ito dahil natulog sila ni Amelia ng magkatabi. Sinabi ni Yoru na maghanda sila dahil may makikilala silang tao. Maya-maya ay dumating ang isang panday na nagngangalang Crow. Ibinunyag ni Yoru na nakausap niya ito noong nakaraang gabi. Sinabi ni Crow na wala siyang pagpipilian dahil tinawag siya ng Nightmare of Adlia. Ipinaliwanag ni Yoru na gusto niyang makilala ni Akira si Crow dahil ito ang pinakamahusay na panday sa buong mundo. Tiningnan ni Crow ang espada ni Akira at napansin niyang labis na itong nagamit. Sinabi niyang maaari niya itong ayusin kung may sapat na pera at tamang materyales. Nangako si Akira na ibibigay ang lahat ng kailangan. Sinabi rin niyang gusto niyang gumawa si Crow ng mga kagamitan para sa isang assassin. Ngunit sinabi ni Crow na hindi pa karapat-dapat si Akira na gumamit ng mga sandatang gagawin niya dahil kulang pa ito sa karanasan. Sinabi ni Amelia na wala namang alam si Crow sa tunay na labanan. Ngunit ipinaliwanag ni Yoru na dati itong miyembro ng party ng Huling Bayani, kaya isa rin itong bihasang mandirigma. Iniabot ni Crow kay Akira ang listahan ng mga materyales na kailangan niya. Bago siya umalis, sinabi niyang kukunin muna niya ang espada ni Akira hanggang matapos niya itong ayusin. Inamin ni Yoru na mahirap pakisamahan si Crow, ngunit tiniyak niyang siya ang tamang tao para sa trabaho. Sinabi rin niyang maaaring makuha ni Akira ang mga materyales sa pamamagitan ng pangangaso ng mga halimaw sa labyrinth. Samantala, sinabi ni Amelia na kailangan niyang lumabas dahil gusto niyang makausap si Crow. Inutusan ni Akira si Yoru na sundan siya at gamitin ang telepathy kung may mangyaring problema. Habang papunta sina Amelia at Yoru kay Crow, tinanong sila nito kung ano ang pakay nila. Alam ni Amelia na siya at ang hero lamang ang nakaligtas noong nabigo ang kanilang party na talunin ng Demon Lord. Binanggit ni Crow na may kasama silang isang elf na hindi nakaligtas, kaya iniisip niyang naparoon si Amelia para pag-alitan siya dahil iniwan niya ang kanilang kasamahan. Pero sinabi ni Amelia na naniniwala siyang nakaligtas si Crow dahil isa siyang mahusay na mandirigma. Hiniling ni Amelia na turuan siya ni Crow kung paano lumaban. Ngunit sinabi ni Crow na hindi siya tumatanggap ng mga alagad dahil ang mga dati niyang tinuruan ay naging mga kabiguan lamang. Gayunpaman, nangako si Amelia na hindi niya ito bibiguin. Ipinaliwanag niya na gusto niyang maging mas malakas dahil nais niyang manatili sa tabi ni Akira, pero alam niyang wala pa siyang laban kumpara sa lakas nito. Tinawag ni Crow si Yoru na Nightmare of Adlia, at pinaalalahanan siyang tumatanggap lamang siya ng mga kahilingan tungkol sa pag-aayos o paggawa ng mga armas. Sinabi ni Yoru na tigilan na niya ang pagtawag sa kanya ng ganoon. Ngunit iginiit ni Crow na nararapat lamang iyon dahil minsan itong tinakat ang buong beast folk sa kontinenteng ito. Nagtanong si Amelia kung ano ang ginawa ni Yoru bago niya nakilala si Akira. Sa isang flashback mula 100 taon na ang nakalipas, nalaman na ang Adlia ang pinakamaunlad na lungsod sa buong kontinente.
Ngunit sinalakay ng mga tao ang teritoryo ng mga demonyo. Kaya ipinadala ng Demon Lord si Yoro upang magbigay lamang ng babala. Ngunit nang manaig ang kanyang demonic instincts, tuluyan niyang winasak ang lungsod. Sinubukan ng Beast Folk na lumaban, ngunit wala silang laban sa kanya. Matapos ang insidenteng yon, tinawag na siya ng mga Beast Folk bilang Nightmare of Adlia. Sa kasalukuyan, nalaman ni Akira ang lahat ng ito dahil konektado ang kanyang isipan kay Yoro. Sinabi ni Yoro na nagbago na siya ngayon dahil mayroon na siyang bagong master. Nahihirapan mang paniwalaan ni Crow, sinabi niyang hindi niya kailanman kinamuhian si Yoro. Ngunit hindi pa raw doon nagtatapos ang kwento. Sa isa pang flashback, nakita si Crow na nagbibigay galang sa puntod ng kanyang kapatid. Lumapit si Yoro at kinilala siya bilang miyembro ng Heroes Party, saka tinanong kung nais ba niyang lumaban. Ngunit sinabi ni Crow na wala siyang galit kay Yoro dahil ginamit lamang ito ng Demon Lord noon. Idinagdag pa niya na hindi si Yoro ang pumatay sa kanyang kapatid. Ibinunyag ni Crow na sinubukan ng kanyang kapatid na iligtas ang mga taong naiwan sa Adlia. Sinabi ni Crow na hindi siya naghanap ng paghihiganti dahil alam niyang ayaw ng kanyang kapatid na tahakin niya ang landas na iyon. Ngunit sinabi ni Amelia na naaawa siya sa kapatid ni Crow dahil ginagamit lamang niya ito bilang dahilan sa kanyang kaduwagan. Inamin ni Amelia na ganoon din siya dati bago niya nakilala si Akira, tinatakbuhan niya ang sarili niyang kahinaan at iniisip na ginagawa niya iyon para sa kanyang kapatid. Ngunit tinulungan siya ni Akira na mapagtanto kung gaano iyon kamali. Samantala, habang hinahanap ni Akira ang labyrinth, biglang lumitaw ang maraming halimaw at nagsimulang umatake sa lungsod. Nagtakbuhan ng mga tao upang iligtas ang kanilang mga buhay. Ginamit ni Amelia ang kanyang mahika upang durugin ang mga halimaw habang tinutulungan naman ni Yoro ang mga sibilyan na makatakas. Ngunit biglang lumitaw ang lalaking kanina pa sila pinagmamasdan. Nakilala siya ni Amelia bilang taong nanlinlang kay Rose. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Orem at sinabi niyang inutusan siya ng Demon Lord na huwag patayin si Amelia. Pagkatapos noon, ipinatawag niya ang mga halimaw upang palibutan siya. Samantala, patuloy na pinapatay ni Akira ang mga halimaw sa lungsod. Ngunit sinabi ni Yoro sa kanya na dinukot si Amelia at dinala sa labyrinth. Kagad siyang nagpasya na sundan ito at walang awang pinutol ang lahat ng halimaw na humaharang sa kanyang daan. Sumigaw siya habang inilalabas ang kapangyarihan nito at doon niya napagtanto kung gaano kahalaga si Amelia sa kanya dahil ito ang unang beses na naramdaman niya ang matinding galit. Sa huli, nagawa niyang lipulin ang lahat ng halimaw. Ngunit dahil sa sobrang paggamit ng kapangyarihan, naabot niya ang kanyang limitasyon at bumagsak siya sa lupa. Agad na lumapit si Yoro sa kanya, ngunit kusang nagpalit sa recovery mode ang kanyang shadow magic at nagsimulang pagalingin ang kanyang katawan. Nang magising si Akira, ipinaliwanag ni Yoro na dinala niya ito pabalik sa bahay ni Crow. Mahigit isang araw siyang walang malay at muntik na siyang mamatay kung hindi dahil sa kanyang shadow magic. Naisip ni Yoro kung anong klaseng mahika ba talaga yon. Ngunit para kay Akira, mas mahalagang isipin kung nasaan si Amelia. Agad niyang nais na sundan ito. Ngunit sinabi ni Crow na mahigit isang araw na ang lumipas kaya maaaring nadala na siya sa Demon Realm. Walang pakialam si Akira at determinado pa ring iligtas siya. Kaya sinabi ni Crow na kumalma muna siya at tinanong kung paano siya lalaban sa mga demonyo kung wala siyang armas. Ibinunyag ni Crow na natapos na niyang ayusin ang mga ito. Ipinakita niya kay Akira na hinati niya ang kanyang espada sa dalawang maikling espada dahil mas angkop daw ang short swords para sa mga assassin. Binigyan din niya si Akira ng isang singsing na ginawa ng isang dating hero. Ipinaliwanag niyang kaya nitong gabayan ang may suot patungo sa bagay na hinahanap nito. Sinubukan nito ni Akira at agad na naglabas ng pulang sinag ang singsing. Napansin ni Yoro na nakaturo pa rin ito sa labyrinth. Ibig sabihin ay hindi pa nadadala si Amelia sa Demon Realm. Agad na umalis si Akira upang sundan ang direksyon nito habang pinaalalahanan siya ni Yoro na huwag na muling maging pabigla-bigla. Samantala, sa loob ng labyrinth, sinabi ni Orem na may mahika ang mga demonyo na kayang kontrolin ang mga halimaw. At tila maaari rin itong gamitin upang pigilan ang mga elf na makagalaw. Nagtaka si Amelia kung bakit sila nasa loob ng labyrinth. Ipinaliwanag ni Orem na kailangan ng mga demonyo na maging second grade bago sila makagamit ng teleportation. Dahil third grade pa lamang siya, naghihintay pa siya sa pagdating ng kanyang boss. Patuloy na sinusundan ni Akira ang direksyon ng singsing at napagtanto niyang kailangan talaga nilang pumasok sa labyrinth. Ngunit biglang may isang babae na lumitaw sa harap nila. Naalala ni Akira na nakita na niya ito dati. Hiniling ng babae na sumama siya sa paghahanap kay Amelia. Ngunit biglang hinawakan siya ni Akira at tinanong kung paano niya nalaman na nasa labyrinth si Amelia. Ipinaliwanag ng babae na ginamit niya ang kanyang Sentrakan skill upang sundan ang amoy nito.
Nang tanungin kung ano ang pakay niya kay Amelia, ipinakilala niya ang sarili bilang si Leia, ang unang prinsesa ng Beastfolk. Narinig niya na tina-target ng Demon Lord si Amelia kaya nagpunta siya upang balaan sila, ngunit huli na siya. Ginamit ni Akira ang kanyang World Eye skill at nakita niyang nagsasabi ng totoo si Leia. Nagtanong din siya tungkol sa Spirit Barrier skill nito na ikinagulat ni Leia kung paano niya nalaman. Ipinaliwanag ni Leia na ang karaniwang barrier ay inilalagay lamang sa isang nakaperming lugar, ngunit ang kanyang Spirit Barrier ay maaaring ilagay sa mga gumagalaw na bagay, kabilang na ang mga tao. Nangako siyang magiging kapaki-pakinabang at sinabi niyang hindi nila maaaring hayaan na mapunta sa Demon Lord ang resurrection magic ni Amelia. Dahil dito, pinayagan ni Akira na sumama siya sa kanila. Samantala, nalaman din ni Amelia kung bakit siya kanidnap. Nais ng Demon Lord ang kanyang resurrection magic. Ngunit nagtataka siya dahil ang mga demonyo ay halos may kakayahang mabuhay magpakailanman, kaya hindi niya maintindihan kung bakit interesado pa rin sila sa kapangyarihang iyon. Ngunit sinabi ni Orem na hindi rin niya alam dahil sumusunod lamang siya sa mga utos. Habang papunta si Akira sa labyrinth, naisip niya kung ano ang ginagawa ni Leia sa Rates noong una niya itong makita. Ipinaliwanag ni Leia na hinahanap niya noon ang kanyang pamilya na dinukot ng isang dark slime. Ikinwento rin niya na inampon lamang siya ng royal family ng Beastfolk. Bago iyon, namuhay siya sa isang maliit at liblib na nayon. Isang araw, bigla na lamang lumitaw ang isang dark slime at nilamon nito ang lahat ng tao sa lugar. Napaisip si Akira na tila kapareho ito ng nangyari kay Amelia. Ipinaliwanag ni Leia na inampon siya ng royal family dahil sa kanyang kakayahan bilang isang protector. Bilang prinsesa, sinimulan niyang imbestigahan ang insidenteng iyon at iyon ang nagdala sa kanya sa Rates. Doon niya nalaman na hindi lamang ang kanilang nayon ang nawalan ng mga tao, marami ring tao at beastfolk ang biglang naglaho. Sa huli, nalaman niyang ginamit silang mga sakripisyo upang ipatawag ang mga hero. Dahil dito, hindi niya gusto ang mga ito. Sinabi ni Akira na isa rin siya sa mga ipinatawag. Ngunit hindi siya sinisisi ni Leia dahil naniniwala siyang ang hari at ang prinsesa ang tunay na may kasalanan. Idinagdag ni Akira na hindi rin siya naniniwalang ipinatawag siya upang pigilan ang mga demonyo. Kinumpirma ni Yoro na kasinungalingan nga iyon dahil mahigit isang siglo nang walang ginagawang paglusob ang mga demonyo. Sa wakas, narating nila ang labyrinth. Doon nila nalaman na kailangan munang talunin ang lahat ng halimaw sa bawat palapag bago makababa sa mas malalim na bahagi. Nais sanang gamitin ni Akira ang kanyang shadow magic, ngunit sinabi ni Yoro na dapat niyang tipirin ang kanyang lakas. Sinabi nitong siya na lamang ang lalaban kahit na may panganib na mawalan siya ng kontrol. Ngunit tiniyak ni Akira na babantayan niya ito. Agad na nag-transform si Yoro at nagsimulang magwala laban sa mga halimaw, dinudurog ang lahat ng nasa daan. Unti-unti siyang nawawala ng kontrol, ngunit nagawa ni Akira na kumonekta sa kanya at pakalmayan ang kanyang isipan. Habang nagpapatuloy sila, napag-usapan nila kung bakit kinamumuhian ng lahat ang mga demonyo. Ipinaliwanag ni Yoro na ang unang Demon Lord ay talagang umatake sa ibang mga lahi, kaya kumalat ang paniniwala na ang mga demonyo ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ngunit sinabi rin niya na hindi lahat ng demonyo ay ganoon. Sinabi ni Akira na nakakalungkot iyon. Ngunit kung ang Demon Lord ang nasa likod ng pagdukot kay Amelia, hindi niya ito patatawarin. Sa wakas, narating nila si Amelia. Nagulat si Orem dahil napakabilis nilang nakarating doon. Sinabi ni Yoro na naabot na niya ang kanyang limitasyon, ngunit nagpasalamat si Akira sa kanya dahil naihatid siya nito hanggang doon. Naghanda silang lumaban. Ginamit ni Leia ang kanyang barrier upang protektahan si Amelia. Humingi ng paumanhin si Amelia kay Akira dahil nadamay pa siya, ngunit sinabi ni Akira na ginagawa lamang niya ang gusto niyang gawin. Sinubukan niyang umatake kay Orem mula sa likod, ngunit nabigo siya at siya pa ang tinamaan. Kahit paulit-ulit na umatake si Akira, madali lamang itong naiwasan ni Orem at muli siyang nasaksak. Hindi makapaniwala si Leia na nakakalusot ang mga atake sa kanyang barrier. Ipinaliwanag ni Yoro na ang sibat ni Orem ay pinahusay gamit ang concentrated mana. Nais na sanang tapusin ni Orem ang laban, ngunit ginamit ni Akira ang kanyang shadow magic. Hinigop nito ang dugo niyang nasa sahig at nagpakawala siya ng mga shadow beast upang umatake. Habang naguguluhan si Orem, nagawa ni Akira na tamaan siya ng malakas. Napilitang lumuhad si Orem, ngunit halatang naabot na rin ni Akira ang kanyang limitasyon. Biglang tumugtog ng plaute si Orem at naglabasan ng napakaraming halimaw upang umatake kay Akira. Habang papalapit ang mga ito, napagtanto ni Akira na hindi na niya kayang gamitin muli ang kanyang shadow magic. Sa sandaling iyon, ginamit ni Leia ang kanyang inverted barrier kay Akira. Naubos ang lahat ng kanyang lakas, ngunit nagawa nitong harangin ang mga atake at ibalik ang pinsala sa mga halimaw. Na agad namang namatay.
Dahil nanghina si Orem, napalaya si Amelia. Sinabi ni Orem kay Akira na tapusin na siya dahil hindi siya sasuko. Ngunit nagatubili si Akira na patayin siya. Naalala niya kung ano ang maaaring sabihin ni Siran sa ganitong sitwasyon. Biglang lumitaw ang isang teleportation circle at dumating ang second grade demon na si Mahiro. Binalaan ni Yoru si Akira na huwag itong labanan ng harapan dahil wala siyang laban dito. Sinabi ni Mahiro kay Orem na magpahinga muna bago niya ito itinulak palayo. Sa isang pitik ng daliri, nabasag niya ang barrier ni Leia. Sinabi ni Akira kay Leia na manatili sa likod. Ngunit sinabi ni Mahiro na wala siyang pakialam sa kanya. Ginamit niya ang Marionette spell. Sinubukan itong harangin ni Akira, ngunit napagtanto niyang hindi siya ang target. Napasigaw si Amelia nang tamaan siya ng spell. Nagalit si Akira dahil nasaktan si Amelia, ngunit sinabi ni Mahiro na hindi niya ito pinatay. Sinubukan pa niyang udyukan si Akira na umatake. Alam ni Akira na wala siyang laban kay Mahiro, kaya nagpasya siyang gawing prioridad ang pagligtas kay Amelia. Ngunit sinabi ni Mahiro na ang tunay niyang layunin ay kidnapin si Amelia. At isinara niya ang lahat ng daanan palabas. Alam ni Akira na hindi niya kayang lumaban ng buong lakas dahil kakagamit pa lamang niya ng shadow magic. Tinanong siya ni Mahiro kung ang kanyang pangalan ay nakasulat sa kanji at ibinunyag niyang dati rin siyang nanirahan sa Japan bago siya ipinatawag sa mundong ito. Nagtaka si Akira kung bakit siya nakikipagtulungan sa mga demonyo. Ngunit agad siyang inatake ni Mahiro gamit ang mahika. Naiwasan ito ni Akira sa una, ngunit biglang bumalik ang atake at tumama sa kanya. Sumugod si Akira, ngunit itinulak siya pabalik ni Mahiro habang patuloy na nagpapakawala ng mga magic projectile. Ginamit ni Akira ang kanyang shadow magic upang protektahan ang sarili. Napansin ni Mahiro na kakaiba ang mahika ni Akira, ngunit alam niyang paubos na ang mana nito. Nang hinayang pa siya dahil gusto sana niyang makita ang buong lakas ni Akira. Habang naghahanda si Mahiro sa susunod na atake, napagtanto ni Akira na nasa panganib siya. Biglang sumali sa laban si Yoru at sinabi nitong hindi na siya naglilingkod sa Demon Lord. Sinabi ni Yoru kay Akira na nais niyang kanselahin ang kanilang pact at ilagay ang lahat sa panganib upang talunin si Mahiro. Ngunit tutol si Akira sa plano niya. Hindi alam ni Mahiro kung ano ang pinag-uusapan nila, ngunit nagpasya siyang hintayin silang matapos dahil iniisip niyang iyon na ang huling pagkakataon nilang mag-uusap. Sinabi ni Akira kay Yoru na maaari silang lumaban ng magkasama. Pagkatapos noon, nag-transform si Yoru sa anyong Siran, ang tanging anyo na kayang makipagsabayan kay Mahiro. Ngunit sinabi niyang hindi niya ito kayang panatilihin ng matagal, kaya kailangan nilang tapusin agad ang laban. Nagpakawala si Mahiro ng mga magic arrow. Tumalon sila upang umiwas habang ipinatawag ni Yoru ang isang napakalaking martilyo ng liwanag. Napansin ni Akira na lumalawak ang mga anino sa paligid dahil dito. Kaya naisip niyang may pagkakataon silang manalo. Gumawa si Mahiro ng malaking barrier upang harangin ang martilyo at nagpakawala ng mga kidlat upang atakehin sina Akira at Yoru. Tumakbo sila papunta kay Mahiro upang makaiwas. Binalot ni Akira ang kanyang katawan ng shadow magic at sinimulang atakehin si Mahiro na depensa naman gamit ang isang magic blade. Nahihirapan si Akira na makasabay sa kanya, ngunit sumugod si Yoru at sabay silang umatake. Napaisip si Akira na kung buhay pa si Siran. Tiyak na masaya silang lalaban ng magkasama. Ngunit nalungkot siya dahil alam niyang hindi na iyon mangyayari. Unti-unti nilang napasok ang depensa ni Mahiro at nagawa nila siyang tamaan. Ngunit sinabi ni Yoru na malapit nang mawala ang kanyang shapeshift. Gayunpaman, kumpiyansa si Akira na matatalo nila si Mahiro sa susunod niyang galaw. Biglang pamitik si Mahiro ng daliri. Inakala ni Akira na ubos na ang mana nito dahil walang nangyari. Ngunit bigla siyang nasaksak mula sa likod. Napagtanto niyang kinontrol ni Mahiro si Amelia. Napaiyak si Amelia nang makita ang ginawa niya habang bumagsak si Akira sa lupa. Humingi ng paumanhin si Amelia, ngunit sinabi ni Akira na hindi niya kasalanan yon. Bumalik si Yoru sa kanyang normal na anyo at napagtanto niyang ginamit ni Mahiro ang Marionette spell upang kontrolin si Amelia. Huminto ang paghinga ni Akira. Ngunit may isang boses na nagsabi na pumasok na sa recovery mode ang kanyang katawan at biglang nabalot ng liwanag ang kanyang katawan. Sinubukan siyang atakehin muli ni Mahiro, ngunit walang epekto ang spell. Agad na gumaling ang katawan ni Akira. Tumayo siya muli, na ikinagulat ng lahat. Sinabi ng boses na papasok na siya sa combat mode. Sumugod si Mahiro, ngunit napasuko siya ni Akira. Nagpakawala siya ng mga magic blade, ngunit ginamit ni Akira ang kanyang mga anino upang harangin ang mga ito at atali si Mahiro. Binalaan siya ng boses na kanselahin ang Marionette spell. Ngunit tumanggi si Mahiro at sinabi na wala lang ang mga tao kumpara sa mga demonyo. Sinabi ng boses na huwag siyang basta magpalagay.
Idinagdag nito na hindi laging ginagantimpalaan ang pagsisikap, ngunit mali na sumuko nang hindi man lang sumusubok. Nagalit si Mahiro at lumikha ng mga magic needle upang atakehin si Amelia. Ngunit biglang bumalik sa normal si Akira at nakita niyang nasa panganib si Amelia. Agad niya itong pinrotektahan gamit ang sarili niyang katawan. Ngunit bago pa tumama ang mga karayom, bigla na lamang itong naglaho. Napagtanto ng lahat na si Crow ang nagdispel ng mahika ni Mahiro. Hindi makapaniwala si Mahiro na buhay pa rin si Crow dahil ang Beast Folk ay nabubuhay lamang ng kaunti pang mas mahaba kaysa sa mga tao. Sinabi ni Crow na hindi na siya kasing lakas ng dati, ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang husay. Naniniwala si Mahiro dahil nagawa nitong kanselahin ang kanyang mahika sa isang iglap. Pagkatapos nito, gumawa si Mahiro ng teleportation circle at umalis kasama si Orem. Sinabi ni Leia na hindi niya inaasahan na darating si Crow. Tinanong ni Akira si Crow kung may alam ba siya tungkol kay Mahiro, ngunit sinabi lamang nito na magpahinga muna siya. Bigla namang bumagsak si Akira. Nang magising siya, sinabi ni Yoro na 3 araw siyang walang malay. Ngunit natuwa itong makita na nagising si Akira sa tabi ni Amelia. Nagpasalamat si Akira kay Crow sa pagligtas sa kanila at nagtanong tungkol kay Leia. Ipinaliwanag ni Crow na pinabalik niya ito sa Royal Palace. Pagkatapos ay pinapasok ni Crow ang mga bisita ni Akira. Nagulat si Akira nang makita sina Souto at ang kanyang mga kasama at nagtataka siya kung bakit sila naroon. Ipinaliwanag ni Giles na kilala niya si Crow dahil ang kanilang party ay bumibili ng mga armas mula rito. Idinagdag ni Son na kinontrol ni Giles si Asashi noon upang matulungan silang masira ang kanilang sumpa. Tinanong ni Akira si Giles kung ayos lang bang wala siya sa palasyo. Ipinaliwanag ni Giles na hindi na siya knight dahil tinanggal siya sa tungkulin. Ayon sa kanya, nakita ng hari na istorbo lamang ang kanilang order. Hiniling ni Asashi kay Akira na sumama sa kanila. Ngunit tutol si Yoro dahil naniniwala siyang siya lamang ang partner na kailangan ni Akira. Nagsimula silang magtalo ni Asashi. Ngunit pinakalma sila ni Akira. Sinabi niyang masaya siyang maayos ang kalagayan ng kanilang party, ngunit nais niyang malaman ang kanilang plano. Sinabi ni Souto na nais nilang talunin ang Demon Lord. Ngunit alam ni Yoro na wala silang laban dito. Idinagdag ni Yuki na hindi niya gusto si Yoro dahil palagi silang ginugulo nito. Kaya sinabi ni Akira kay Yoro na hayaan muna siyang makipag-usap sa kanila ng mag-isa. Tinanong niya kung bakit nila gustong talunin ang Demon Lord. Ipinaliwanag ni So na nais nilang kumbinsihin ng hari na ibalik sila sa kanilang mundo. Hiniling nila kay Akira na lumaban kasama nila kahit alam nilang mas malakas siya sa kanila. Ngunit sinabi ni Akira na hindi kailanman makikipag-ayos ang hari sa kanila dahil gumagamit ito ng mga sumpa upang kontrolin ang mga tao at siya rin ang pumatay kay Seran. Inamin ni S na may punto siya at tinanong kung may iba pa ba siyang dahilan. Naalala ni Akira ang tungkol sa mga taong isinakripisyo upang maisagawa ang summoning ritual, ngunit pinili niyang huwag sabihin yun sa kanila. Tinanong nila kung paano niya planong makabalik sa kanilang mundo. Ipinaliwanag ni Akira na ang mga second-grade demon ay kayang gumawa ng teleportation circles, kaya naniniwala siyang may posibilidad na maibalik sila nito sa kanilang mundo. Gayunpaman, sinabi niyang hindi niya kailangan ng tulong nila dahil magiging sagabal lamang sila. Pagkatapos nito, umalis si Giles upang pag-usapan ang kanilang order kay Crow. Nalungkot ang grupo dahil ayaw sumama ni Akira sa kanila, ngunit determinado silang patunayan ang kanilang sarili sa kanya. Samantala, nakita ni Akira si Amelia na nakatingin sa dagat. Sinabi nito na natatakot siyang mawalay sa kanya dahil alam niyang balang araw ay babalik si Akira sa kanyang mundo. Humingi siya ng paumanhin sa pananaksak kay Akira at sinabi niyang nagigilty siya dahil nasaktan niya ito. Ngunit sinabi rin niyang natutuwa siya na nag-iwan siya ng peklat sa kanya dahil kahit saan siya magpunta ay maaalala siya nito. Iniisip ni Amelia na masama siyang tao dahil doon, ngunit sinabi ni Akira na mahalaga siya sa kanya. Inilabas niya ang kanyang espada at ipinaliwanag na sa kanyang mundo, ang mga mag-asawa ay nagsusuot ng singsing kapag sila ay ikinakasal. Pinutol niya ang kanyang ring finger at ipinahayag ang kanyang nararamdaman kay Amelia. Agad siyang niyakap ni Amelia at sinabi rin niyang mahal niya si Akira.